Eh, gusto ko talakayan itong Death Jubilee. Pero mahaba kasi ito, ito kasi kailangan ipaliwanag magmula kay Jesus hanggang doon sa prinsipe na pinahiran Kaya kung dudugtungan natin kung saan nabutin itong babasahin ko na lang para mapadali dahil mahaba ito Bakit nga ba nagkaroon ng Death Jubilee? Ano ba ang kahulugan nito? Unahin muna natin ang kahulugan ng salitang Jubilee o Jubileo sa wikang Tagalog. Bagamat ito ay nasa Biblia, aklat ng Levitico 25:8-26, ay hindi ito naunawaan ng mga religion. Bakit nga ba? Narito, bibilang ka ng 7 sabat ng taon. Maka 7 taon, magiging iyo ang mga araw ng 7 sabat ng mga taon. Sapagat widbaga ay 49. Kaya 7 times 7. Kaya magiging kanyan. Magiging 49. Maliwanag na ito'y nakabatay sa 70 linggo. Yan, yun sa aklat ni Daniel. Na nagsasabing 70 linggo ay ipinasya sa inyong mga tao at sa iyong banal na bayan upang tapusin ang pagsalangsang at upang wakasan ang pagkakasala at upang linisin ang kasamaan at upang dalhin ang walang hanggang katwiran at upang tatakan ang pangitain at upang pahiran ang kabanal-banalan. Iyong antalastasin at bulayin mula sa paglabas ng utos na isinuli at itinayo ang Jerusalem sa pinahirang prinsipe. Magiging 7 sanglinggo at 62 sanlinggo. Ito ay matatayo uli na may mga lansangan at kuta sa makatwidbaga panahon ng mabagabag. At pagkatapos ng 62 sanlinggo, ay maihiwalay ang pinahiran at mawawalan ng anuman at gigibain ang bayan. At ang santuaryo ng mga taong prinsipeng darating at sa wakas ay magkakaroon ng digma. Ang mga pagkasira ay ipinasya. Yan nagkakagulo-gulo na ngayon. At pagtitibayin niya antipan sa marami sa isang sanglinggo at kalahati ng sanlinggo. At kanya ipapatigil ang hain at handog. Yung ibig ko sabihin, yung handog na yun, yung alay na binibigay ng mga tao sa religion. At sa pakpak ng mga kasuklam-suklam ay paparoon ng isang maninira hanggang sa wakas. At ang pagkaspasya ay mabubuo sa puot sa maninira. Sino ba ang kinukuha nilang may pakpak na sinasabi nila? Yung agila, hindi ba si Sarah? Madalas kong sinasabi na ang maninira, yung Antikristo, ay nagmumula sa bayang banal. Kasi kung sa ibang bayan yan, ay hindi masyadong maapektuhan itong bayang banal. Sino nakakaunawa ba ng mga hula, lalo na sa aklat ni Daniel? Di wala. Dahil ang aklat ni Daniel ay siyempre pag pinagkaiwas-iwasan talakayan ng mga relihiyon. Sila ang gumagawa ng mga pambubudol sa mga mananampalataya. Sapagkat bago dumating ang pananampalataya, tayo ay nabibilanggo sa ilalim ng kautusan. Ano pat ang kautusan ay siya magiging tagapagturo natin upang hihatid tayo kay Kristo. Upang tayo aariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Dapat ngayon dumating na ang pananampalataya, wala na tayo sa ilalim ng tagaturo. Kasi ang mahirap kasi dito sa mga religion na ito, yung itinuro nila itong taon na ito, yun din ang ituturo nila sa
darating na taon at sa nakaraang taon. Di, kung ano ngayon ang kwan, di, saan kayo nilarawan ng mga mananampalataya, na mga kasanib ng mga religion? O, kung gano'n ang paraan nila, yung itinuro noong nakaraan, ituturo uli ngayon, at sa darating na taon, yung pa rin ituturo. Anong tawag doon? Di repeater. Kung repeater, bobo. O, masakit ano? Ngayon, anong silbi ng religion kung gano'n? Di wala. O, tunay na kaya si Jesus ang Kristo. Sino ngayon ang sinabi ng mga ilang taga-Jerusalem, ito ngayon ang kwan. Hindi ba ito yung kanilang pinagsusumikapan patayin si Jesus? Hindi ba pinagsusumikapan patayin ng mga Parisiyo? At narito, siya ay hayag na nagsasalita. Katulad ko, hayag ako nagsasalita. At walang anuman sinasabi sila sa kanya. Pero ako napagsasabihan na si Raulo. Napagkilala kaya ng tunay na pinuno na ito ang Kristo. Kaya, alanganin din sila Yung mga Hudyo, alanganin din. Gayong paman, nakikilala ng mga Hudyo ang taong ito. Si Jesus nga, kung taga saan. Kaya nga, at siya ay taga Nazaret. Kaya nga Nazareno. Nazareno. Ngayon, yung kwan dyan, ano yung letter N? Yan ay lock pattern doon sa pagbubukas ng kayamanan sa bolt. Bolt number. Yan ang lock pattern, letter N. Dadatpot, pagparito ng Kristo, sino man ay walang nakakalam kung taga saan siya. Ito makikita ninyo sa 1:7:25 hanggang 7. Yung una kong binanggit na yung 70 linggo, yan makikita ninyo yung pagtitibayan ng tipan sa maraming sanlinggo at kalahati. Ay yan makikita mo sa Daniel 9:24 hanggang 27. Pasensya na magmamadali ako. Sa mga hain yung ginagawa ang pag-alaala sa mga kasalanan ng taon-taon. Kaya nga nag-ahandog sila, humihingi sila ng tawad o yung mga nakaraan buwan ng taon na yun. Kaya yan, naghahain sila. Kaya pagpasok niya sa sanlibutan, ay sinasabi, sino yung papasok na sa sanlibutan? Ay natandog ay hindi mo ibig. Ngunit isang katawan ang sa akin ang inihanda mo. Sino yung katawan na yun? Sa mga handog na susunugin at sa mga haing patungkol sa mga kasalanan ay hindi ka nalugod. Nang magkagayon sinabi ko, narito ako'y pumarito. Sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin, upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban. Sino yung ngayon? Kaya napakahirap yung mga talinghaga ito. Wala namang alam ang mga religion tungkol sa mga talinghaga. Kaya sila, ang alam lang nila yung letra por letra. Ano nakasulat, lalagyan lang ng konting palabok, yan ang kwan. Kaya nga sabi doon sa aklat ni 2 Pedro 2, 1 hanggang 4. Ikinakalakal kayo. Kung ikinakalakal kayo, di negosyo. Maliwanag, negosyo yan. Maliwanag na hindi mo ibig ang mga bagay na inahandog ayon sa kautusan. Kaya nga, dito ngayon ang kwan natin. Tunay kayang hindi ibig ito ni Jesus. Yan ang kwan. Para magpatotoo tayo na hindi siya yung kwan sa balumbon ng aklat na nasusulat tungkol sa akin. Sinabi niya ganito kasi yan.
Sinabi ni Jesus sa kanyang alagad, "Nang kayo'y suguin ko na walang supot ng salapi at supot ng pagkain at pangyapak, kinulang ba kayo ng anuman?" Ang sagot ng kanyang mga alagad ay hindi. At sinabi niya sa kanila, "Ngunit ngayon, ang mayroong supot ng salapi ay dalhin ito, at gayon din ang supot ng pagkain. At ang wala ay ipagbili niya ang kanyang balabal at bumili ng isang tabak." Bakit balabal? Kasi yun ang yung nanlalamig. Kung wala kang balabal, ay manlalamig ka, giginawin ka. Kaya yung pananampalataya nyo ay manlalamig. At ang tabak na sinasabi ay yung yung makikita mo doon sa Genesis 3:24 yata yun, na isang tabak ang umiikot upang pangalagaan ang kahoy ng buhay. Ngayon, kung tabak, hindi ka makalapit ngayon doon. Dahil oras na lumapit ka doon, patay ka. Isang nagniningas na sa Genesis 3:24 yata yun. At ganito ang sinabi pa niya. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na kinakailangan matupad sa akin na nasusulat. At ibinilang siya sa mga swail, sapagkat naukol sa akin ay may katuparan. Bakit siya binilang sa swail? Kasi nga, dahil nga doon sa ang ipinagkaloob ng libre, ipagkaloob mo din ng libre. Hindi iba na Kaya, napaka salimuot nito. Kaya, ngayon, anong katuparan yun? Kasi, unahin natin yung tabak. Kasi yung cross, pag hinawakan mo yung mas mahaba ng ipakita mo sa demonyo, tatawanan ka lang yan Pero kung baliktarin mo, yung mas maikli hawakan mo, at yun ang parang tabak, doon sila takot. Kaya nga, yung mga nag-i-exorcist dyan, tinatawanan lang yung mga bumabaliktad pa yung ulo Ngayon, ano yung katuparan na yun? Na sinasabi na ang naukol sa akin ay may katuparan. Nang magsiparoon sila kay Jesus, habang siya nakabayubay doon sa cross, ay nakita siya patay na. At hindi na nila inumog ang kanyang mga hita. Gayon din ay pinalagpasan sa kanyang tagliran ng isang sibat ng isa sa mga kawal, at pagdaka lumabas ang tubig at dugo. Yun, lumabas yung tubig na dugo yun. Saan nilinarawan yun? At ang mga bagay na ito ay nangyari upang matupad ang kasulatan. Ni isa man buto niya ay hindi mababali, na ang kahulugan ng ng talinghagan yun, ang utos ng hari hindi mababali. Tunay kayang hari si Jesus. Ewan ko lang. Saan nakabatay ngayon ang utos? Ganito ang sabi. Guro, alimbaga ang dakilang utos sa kautusan? Ito ang isinagot ni Jesus. Ibigin mo ang Panginoong Diyos. At sinagot ni Jesus, ito nga, ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo. At ang pangalawang katulad na ito ay ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang ito, nauuwi ang buong kautusan. Kaya pala pinag-isa. Di yung yung tubig at dugo pinag-isa. Kasi kung tubig yan at
na dumadalay mula sa luklukan ng awa, ay mapupunta sa dagat na yung mahiwalay sa apat ng sanga. Yan makikita ninyo doon sa aklat ng Genesis, yung mga nauna, 12 yata yun. Ngayon, pero kung umabot ng dagat, magiging kahatulan din. Kasi yung mga Ehipto na humabol sa kanila na kulong din sila, namatay sila doon, umahabol sa mga Israelita. Ngayon, kung ang dugo naman ay binuhos mo sa lupa, ay hindi na muli maibabalik sa katawan yan upang mabuhay muli Kaya maliwanag ngayon, ang tubig ay siyang matandang tipan. Samantala ang dugo ay siyang bagong tipan. Ano ang tanda ng balumbon na aklat na nasusulat tungkol sa akin? Yan. Ito yung pagdating ng sugo ng Panginoon. Narito, aking sinusugo ang aking sugo, at siya ay maghahanda ng daan sa harap ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay paparoon sa kanyang templo. At sugo ng tipan ng inyong kinaliligayahan, narito siya'y dumarating, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Nga sa Malaki 3:1 yan. Samantala, itong yung tungkol sa kautusan na pinag-isa, nakikita sa Mateo 22:38 hanggang 40. Yan. At yung utos ng hari na hindi mababali, makikita mo yan doon sa Juan 19:34, 32 yata hanggang 34 yan. Yung tungkol naman sa mga kinuha niya, yung inutosan niya na magkuhan doon sa supot ng salapi, makikita ninyo yan sa Lucas 22:35 hanggang 37. Sino ngayon ang ngayon, ano ang tanda ng balumbon ng aklat na nasusulat tungkol sa atin? Ito yung naparito sa mga magitan ng tubig at dugo, sa magkatidbaga si Jesucristo. At hindi lamang tubig, kundi tubig at dugo. At ang Espiritu ang nagpapatotoo, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan, sapagkat may tatlong nagpapatotoo. Ang Espiritu, ang tubig at ang dugo, ang tatlong magkakaisa. Di nangangulugan yung yung sinasabing sa Malaki 3:1, yan ang ikatlong tipan. Kaya nga, paano ninyo makukumpleto? Kulang kayo. Kaya yan yung sinasabi sa aklat ng Mateo na 6:33, yung sinasabi, harapin mo ang aking kaharian at ang aking katwiran, at ang lahat na yan ay pawang may dadagdag sa inyo. Sino ngayon ang sugo? Dito, makikita mo ito sa aklat ng Awit 1199. Sa paano lilinisin ng isang binata ang kanyang daan, sa pagtinig doon ng iyong salita. Sino yun? Elizabeth. Kaya nga, Queen Elizabeth, yung Princess Elizabeth, nakakatawa itong mga portraits na ito. Anong salita yun? Na sinabi doon sa sugo niya, magsulat ka. Kaya nga sabi, ano isusulat? Sabi naman niya, yung Biblia. Ang tugon naman ng sugo, kung yung mga nag-aral ng mga teologiya ay hindi nila naunawa ng Biblia, kaya nagkukuan na nga sila, nagkakagulo sila, nagkakaroon ng pagtalo-talo. Yung pinagputol-putol ni Jesus yung tinapay, ganun. Ngayon, sa bawat isang
putol ng tinapay, isang doktrina ng religion. Oh, at yung binigay din sa mga tao. Paano yung natira sa basket? Oh, ano yun? Yan yung ikatlong tipan. Ngayon, dahil doon sa kwan, umangal siya. Ay sabi nga niya mabuti pa pa, numero na lang at magkakasundo tayo kaysa dyan sa Biblia. Ngayon, ang sabi naman niya, kaya mo yan. O, doon nagtiwala siya. Ano ang patutuo ng sugo? O, sa lahat ng araw na kanyang pagkatalaga ay walang pang-ahit na daraan sa kanyang ulo hanggang sa matupad ang araw ng kanyang itinalaga sa Panginoon. At bakit naman? Sa lahat ng araw na kanyang pagkatalaga sa Panginoon ay huwag siyang lalapit sa patay na katawan, sapagkat ang pagkatalaga niya sa Diyos na sumasa kanyang ulo. Lahat ng araw ng pagkatalaga ay banal siya sa Panginoon. Ano siya ngayon? Kaya iyon ang sinasabi ko. Dalawa lang ang nasaryo na lumabas sa buong mundo. Kaya nga sa Isos, hindi nasaryo, Nazareno nga Nazareno. Ngayon, ang unang nasaryo, si Samson, nasaryo ng Kwanyan, nasaryo ng Diyos. Dahil kung nasaryo ng Diyos, ang Diyos ay yan nakabatay sa kautosan. Yung salita ng Diyos ay nakabatay sa kautosan. Samantala, ang Kwanyan, ang nasaryo ng Panginoon ay nakabatay sa panghuhula. Si Samson nagpapahula. Pero itong nasaryo ng Panginoon ay sumasagot sa mga hula. Kaya hindi magkaunawaan Saan nakabatay ang sinabi ni Jesus na ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay? Ito nakabatay sa codename ng Alpha Omega World Martial Program. At ang codename na ito ay yung TBM LSM 666. Tama kaya itong doktrina na ito? Sa akin hindi, sapagkat nakabatay sa pangalang Emmanuel. Kasi yung sinabi, isang dalaga ang manganganak ng isang lalaki. At ang ipapangalan doon sa sanggol ay Emmanuel. Pero pinalitan ng Jesus Ngayon, kung ikukuha natin, i-reverse natin ito, i-rewind natin, unahin natin yung UEL. Pero yan, ang bigas niyan ay oil. Karumihan yan. Yan ang loob. Ngayon, yung man ay tao. Yan ang bait. At yung EM, yan ang alaala. Kasi dito sa EM ngayon, makukuha natin yan. Kaya pala pinalitan na Jesus sapagkat kung itatala, ang bawat unang titig ay magiging love. Kaya ang TBM, yan ang loob. Ang LSM, yan ang alaala. At ang bait, yan ang 666. Pero ang tamang doktrina dyan ay yung alaala, loob, bait. Alaala, bait, loob. Yan. Ang tamang doktrina dyan. Dahil ang alaala, yan ang hatol sa tao. Yung bait. Isa-isa. Samantala, itong ng 666, yan ang bait. Ngayon, yung naman, yung bait, siyang hahatol dapat sa loob. Yung espiritu na nasa loob ng katawan mo. Kaya nga dyan din nakabatay yung na yan, yung Jerusalem. Yung paraan ng pagliligtas. Ngayon, kung 666, kung bait, bakit 666? Kasi, sa halip na hatulan niya, yung espiritu na sa loob ng tao, ay sumusunod siya sa mga espiritu. Kaya nga, naging 666. Kaya ang tamang doktrina dyan,
katotohanan, daan, buhay. Hindi yung sinabi ni Jesus, ako ang daan, ako ang katotohanan at ang buhay. Ang layo, ano? Kaya nga napakahirap ipaliwanag ito sa mga nasa religion. Dahil nga dyan sa kwan na yan. Kaya nga nagkakaroon ng kwan dahil nga doon sa doktrina na hindi alam ng mga religion. At hindi rin nila alam yung ikatlong tipan. Yung espiritu ng katotohanan kasi. Kasi ang kwan yan, yung nakulong, yung infinito Diyos, yun ang Panginoon ng mga hukbo sa loob ng bato. Ngayon, pero ang unang nakulong dyan ay yung kataas-taasan, yung nuno. Ngayon, pag yung nuno ay nakulong doon, ngayon, ang nangyari ay nagkaroon ng isang kahanga-hanga na pangyayari sa kasaysayan ng Diyos na ang nunong nakulong ay napalitan ng infinito Diyos. At siya ay nasa labas. At yung nasa labas, nang mapasalabas siya, yung espiritu ng katotohanan, yan ang napunta doon sa sugo, yung kay Beth. Oh, napakahirap ninyo ipaliwanag yan. Kasi maraming bagay na talagang mahirap ipaliwanag sa Biblia. At yung mga puro haka-haka lang yan. Kaya nga, ang karugtong sana nito yung yung pangalan to, yung Juan, Marcos, Mateo, Lucas ay pangalan bang Hebreo yan? Nung panahon na yun ay wala pa naman ng ganyang pangalan sino? Ano ngayon ang kanilang mga pangalan? Kaya yan lahat nandyan sa aklat ng Daniel na pagkaiwas-iwasan nila. Ng mga religion yan ang iniiwasan ng religion kasi hindi nila alam Kaya nga, napakahirap nito. Ngayon, yung sinasabi kong Death Jubilee ay nasa aklat ni Levitico yan na nagbabawal ng pagpapatubo. Pag anong pinautang mo, yun na lang, huwag mong tubuan. Nasa Levitico 25 yan. Mula 8 yata hanggang 26 yan. Maliwanag yan. Pero hindi nila, ayaw nilang kunin. Lalo na yung sinabi, hain at handog ay hindi mo ibig. Ngayon, bakit tumatanggap ang religion ng mga handog, ng mga ikapo? Kaya nga sinasabi, ninanakawan ninyo ang Diyos Pero ayaw nilang tanggapin yan. Maliwanag yan yung sinabi sa Malakya 7 hanggang 9. Yan na nga Paano kayo magkakaroon ng kaligtasan kung hindi ninyo alam lahat yan? Ngayon, yung na nga kukuha natin, yung susunod, yung kung ano ba ang tunay ng mga pangalan nila. Kasi mga kukuha yan mahihirapan talaga tayo kung diyan tayo nakabatay sa na ganyan, wala sa katotohanan. Dahil saan ba kinuha yung pangalan ng Marcos o Lucas o Mateo, Juan? Hindi ba sa pangalang Tagalog? Ngayon, kung Luke, Mark, pagkatapos Mateo at saka John, pangalang Amerikano. Saan nakabatay yan? Kaya nga yan ay kukuhan natin doon sa Jerusalem. Kung paano nabahagi yan, ganun din yung tatlong doktrina na yon, dyan din natin ibabatay yan. Mga kwan na yan mga pangalan na yan. Kaya doon pa lang sa umpisa ng kwan, doon lang malalaman na ninyo yung pangalan na yan na kwan. Pero kailangan interpretin ninyo, aninawin ninyo. Dahil yan, mga talinghaga lahat yan At
ewan ko kung hanggang saan aabutin itong debt jubilee na ito. Dahil napakaselan nito eh. Na kuan eh. Kasi walain mo yung utang ng isang bansa eh. Maging utang ng tao, kung maaari walain mo na eh. Oh. Paano kung ninakaw ng mga politiko? Yan ang sinasabi ko. Paano kung ninakaw ng mga politiko? Kaya kuan ito eh. Kaya nga wala nakakaunawa ng Biblia. Pero nung sabihan niya ako ng tungkol sa ganyan, antimano, sumunod ako, naghanap ako ng Biblia. Oh. 2008 yan, nung nag-usap kami. Ngayon, nung 2009, ginawa na niya akong ganito, nasaryo. Dahil mula pa, hindi na ito nagupitan. Basta hanggang pantay balikat na lang yan, yung buhok na yan. Ilang taon na, 2009 o 2025 na ngayon, 14 years na naging ganito ako. Kaya yung pagsunod ang napakahalaga niyan. Pero hindi pa yata ganitong buhok ko noon nung na yan, nung mahuli ko yung dalawang na yan. Kasi ikukuan natin saan linarawan ng Ethiopia, Ehipto at saka Sabyo. Yan ang mga susunod kong ipapaliwanag. Dahil yung Ethiopia, yan ang religion. Yung Egypt, yan ang mga pinaraan sa apoy. May mga anting-anting na nagsisiyone, nagsisibulong. At saka itong Sabyo na yung Sabyo, yan ay yung yung bating na makikita mo sa 8:27, gawa 8:27 yata yun. Na naging tagapamahala ni Reyna Candace. Ngayon, ang Reyna ng Sabia ay si Candace, Reyna Candace. Kaya siya magbibigay ng kayamanan. Kaya mahirap kuanin. Kaya lahat ng religion, mga bulaan yan. Kaya tinatawanan ko lang sila. Tignan mo, mula nung kinuangkuang ko yan, wala na silang gaano nagdidebate. Dahil wala naman silang alam eh. Pumasok lang ako minsan. Pagpasok ko sa kanila, iniwasan na nila ako. Pagkatapos, sasabihin ng, nakakatawa itong mga putang ng mga iglesia na ito. Iglesia ni Kulapo. yan ang totoo niyan. Wala kayong alam tungkol sa nangyayari noong nakaraan, kasalukuyan at sa hinaharap. Wala kayong kaalam-alam. Kaya maawa naman kayo sa inyong mga kasapi. Paano? Sasabihin ninyo, ligtas, katarantaduhan yan. Sasabihin ninyo, ang religion guide lamang. Anong silbi mo kung guide ka lang? Sige na. Mayroon pa yung susunod, ayun ang ikukuhan ko naman. Yung magsisimula tayo doon sa aklat ni Daniel 1.